Budget mess. Nagsimula ang 2025 ni Marcos, dala-dala ang malaking bagahe from 2024. Palpak ang 2025 national budget. Its harshest critics called it the most corrupt budget ever passed. Zero subsidy para sa PhilHealth, budget cuts sa DepEd, at billions of pesos para sa social aid program na, sabi ng mga kritiko, nagpo-promote ng patronage politics. Nagturoan pa ang Senado at Kamara kung sino ang mga nasa likod ng alleged hocus-pocus sa BICAM, isyung dinala ng Duterte faction sa Supreme Court. That was just the start. The issue opened a can of worms on just how brazen officials in government are in corrupting the people's money. Nabigyan ng spotlight ang unprogrammed appropriations. Essentially, standby funds lang dapat, pero lumobo ang allocation sa ilalim ni Marcos. Broadly labeled din ito at hindi properly itemized sa publiko, kaya malakas ang kapangyarihan ng ehekutibo sa pag-disperse ng pondo. Sa mga nagdaang taon, ginamit ang UA para pondohan ang flood control projects, na ngayon ay alam ng taong bayan na nagamit ng mga tiwaling opisyal sa pagnanakaw. Civil society stepped up and demanded transparency in the budget process, including calls for an open BICAM. But the House and the Senate's promise to step up drew mixed results. 2026 is a reminder to not drop the ball for civil society, for media, for the church, for the general public. As former Finance Undersecretary Shelo Magno said, tax ng ina mo, bantayan mo.